chapter 3, verse 7 to 13. Yan. Okay natin? Okay, thank you. Sabi po rito, in the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Ito po ay sa New Living Translation. And verse 8, finally, all of you should be of one mind. Sympathize with each other. Ibig sabihin po, magdamayan. Love each other as brothers and sisters. Be tender-hearted and keep a humble attitude. And verse 9, don't repay evil for evil. Sabi niya rito, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Wala namang gumagawa sa inyo ng masama, no? Kuya Kenan, ako, gumagawa ba ako sa inyo ng masama? Hindi, no? Pero maingay lang ako sa iyo, di ba? Ayun. Salamat. So, ibig sabihin, naiintindihan ni Kuya Kenan. Love each other. Ay, sorry. Sana ba ako? Don't retaliate. Huwag ninyong gantihan. Don't retaliate with insult with people insult you. Instead, instead, pay them back with a blessing. Ganda ng word, Lord. That is what God has called you to do, and He will bless you for it. Ito, verse 10 and 11. For the scriptures say, if you want to enjoy life, tignan nyo ha. Tignan nyo, may ulitin natin ha. Take note ha. If you want to enjoy life and see many happy days, anong sabi ng Lord? Keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. I-stop mo lang ako sandali ha. Alam nyo, tinamaan ako rito. Ginagawa ko ito, tinamaan ako rito. Wala si Pastora eh. Nag-order po kasi ako sa USB. Nag-order ako sa Shopee. Nag-order ako sa Shopee ng USB 68 gig. Nung nasira to, naka-order na ako. Hindi ko pa alam na masisira yung laptop. Order ako ng 68 gig. Gagamitin ko sana yun. And then, nasira to. Ay, buti na si Kuya Ibel. May magic po yan, no? Ilang beses ko nang ino-on na ayaw mag-on eh. Dumating si Kuya Emil, magpapaluga. Pag bukas kong gano'n ayaw, nung pinahawak ko sa kanya, parang ginano niya yung kamay niya, bumukas. Oy, praise God. Gumanon-ganon naman yung laptop, sabi ko, wala to. Ang tagal na niyang ginawakan, gano'n siya ng gano'n, wala talaga. So ginawa ko, inom ko, pinatay ko siya. Tinabi ko, luga muna si Kuya Emil. Siguro mga 5 minutes siguro. O mga 10, gano'n, 5. Paglabas ko, naka-off na yun, nakatakip. Parang may ilaw yung laptop. Binuksan ko, may ilaw nga, may nakalagay, restore. Wow, praise God. Sabi ko sa kanya, restore natin. Restore, doon. So, ni-restore ko. So, abang nire-restore ko yun, nakasalang siya. Tinawagan ko na yung friend ko ng gumagawa. Sabi ko, Brad, Christian yung Brad, yung laptop, ganito. Ay, pastor, sabi niya, overload na yan. Alam niya kagad eh. Ang gawin mo, magbawas ka, ilagay mo yung mga bagay-bagay dyan sa USB, and then mag-delete ka na para magaan ng ano. So naisip ko, Brad, may in-order akong 68 gig eh. Okay lang. Ay, mahina yun. Pastor, bumili ka ng 1 terabyte. In-order na naman ako ng 1 terabyte. Kahit ilagay mo lahat, kasya. Eh, ang mahal-mahal mo yung 68 gig, 298. Inuna ko in-order. Yung pangalawa, 1 terabyte, 168 lang. Eh, ito na ngayon, may dumating ngayon. Nauna yung terabyte. Enjoy na ako, yes. Yun.
Eh, that 2 days, dumating naman yung 68 gig. Di, ayaw, alas 5 na ng hayo. Di, ay ko, naku, ito na yung... Brad, ano yun? Andiyan pa si... Ay, wala rito eh, nasa butuan eh. Ay, sayang. Ano ba yan? USB? Ako po, wala ba iniwan na pera? Paano yan? Ay, di sorry sir, ibalik ko na lang bukas, baka naman. Ay, sa Berries pa dating. Pag alis niya, di pumasok ako, kinukonvict na ako. Sabi ni Pastor, ikaw magsinungaling ka. Sabi ko na, ayaw ko na nga sana kunin eh, sabi ko eh. Eh, di tinawagan ko ngayon. Ay, sabi niya, sir, binalik ko na sa office eh. Hindi ko lang alam bukas. Eh, bukas hindi dumating. Dumating ng isang araw lang. Sabi ko, pag dumating to, kukunin ko na to, Lord, patawarin ko ko. Nagsinungaling. Eh, di tumawag ngayon. Sabi ko, sige. May pinadalang pera, nagsinungaling pa rin ulit ako. Ay, sabi ko, Lord, patawa. Ayun, nung nakuha ko na, humingi ako sa Lord ng sorry. Lord, sorry, nagsinungaling ako. Mali yung ginawa ko. At least alam ni Lord talagang inamit ko mali. So yun mga kapatid, no? Akala natin hindi lusot eh, no? Yung sinasabi kahapon na message, lusot eh. Pero alam mo na nang booking ka na, kinutuloy mo pa, sabi dun sa topic. So, sorry, sabi ko sa Lord. Kaya nga kahapon dun sa stage, dun sa City Gym, sabi ko, kahit ako, Pastora, sa topic mo, tinatamaan ako. Kunti lang. So, yun mga kapatid na minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na akala natin okay lang, pero hindi okay. So, ang ginawa ko, kinuha ko kahit mahal, siyempre. Order ko yun eh. Yun yung sabi ni Pastor, at least may nagtuturo sa akin. Eh kung wala yan, lusot na. Eh sabi, oh ikaw nagsinungaling ka. Sabi ko, hindi ko kinuha, bakit? Ano siya naman? Nasa putuan si Bobby. Ay, sorry Lord. So mabuti na lang at napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi niya doon, eh, alam niyo naman, hindi na ako mapakali eh. Sabi niya, kung gusto mo, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. So, kinukundik ako. Sabi ko, mali yung ginawa ko. Iisip ko, nagpagod yung tao, yung mga seller, nagpadala, binalo, tapos ako na pagdating dito, magsisinungaling lang. Di ba? Nakuha niyo? Kaya yun, humingi ako ng sorry sa Lord na ako yung nagkamali. Hindi ko sinasabing tao ko, talagang sinabi kong nagkamali ako. Number 11. Verse 11, turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Yun ang napakaganda dun. Lumayo tayo sa kasamaan at gumawa ng mabuti. Hanapin natin ang kapayapaan at i-maintain natin to. Bigyan natin ng pansin o pagkukulan natin ng pansin. Verse 12 and 13. Eto mga kapatid, the eyes of the Lord watch over those who do right. And His ears are open to their prayers. Yan ang magiging hindrance. Sabi doon sa Isaiah 59:2, kung tama ba? Isaiah 59, sabi niya, ang kasalanan natin ang nagiging dahilan o hadlang kaya hindi naririnig ng Diyos o siya yung tumatakip sa mukha ng Diyos para hindi niya marinig yung ating dalangin, yung mga nagagawa nating makamali. So yun po, tignan nyo the eyes of the Lord watch over those who do right and His ears are open to their prayers. But the Lord turns His face against those who do evil. Kahit ano palang prayer mo, hindi naririnig ng Diyos, nakatakip na yung mukha niya against those who do evil. Ito ang maganda. Now, who will want to harm you if you are eager to do good? Kita niyo, ganda, no? Sino daw ang gagawa sa inyo? Kinsa may magpasipala kaninyo kung kamo madasigon sa pagbuhat sa matarong. Kita natin mga kapatid. Sino daw ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Wala. Dahil protektado tayo ng Panginoon. Kuya, excuse ha.
Pakipatay na lang ko, kaya sabi ko parang maingay yung aking ano. Okay, thank you. Hangin. Thank you, kuya. At pero malamig naman ako, Kuya Choy. Pinapawisan na lang kilikili ko eh. Asa na? Eto na. Mga kapalito, tingnan niyo yung mga binabasa natin ng mga text by text. Ang gaganda. So, ito yung message sa atin ngayong umaga. 7 points, 7 points of view. Yan. Unang S ay ito. Sincere. Sincero. Sabi sa verse 7, in the same way, you husbands must give honor to your wives. Mga husband, mga tatay, sabi rito, must give honor to your wives. Ito na, treat. Tama ba? Meron ba dyan o wala? Meron sana. Wala. Sorry. Treat your wife with understanding as you live together. Treat. Itrato daw natin ang ating mga asawa ng may pang-unawa. She may be weaker than you are, but she's your equal partner in God's gift of new life. Ito pa, treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Pakitunguhan natin sila, pakisamahan natin sila ng maayos. Okay ba mga tatay, nanay? Kuya Jericho, kasama ka na dyan, ha? Kahit wala ka pang siblings o supling o anak. Pero tatay ka na rin. Tama ba, Jai Jai? Hindi mo pa itinuturing na tatay. Kung ayaw mo ng tatay, para mas bagay, daddy na lang. Sikat eh. Oo, papa. So yun. Maaga eh, di ba, kuya? Pero talagang ganyan. Maaga man ang kasawa o matanda na, mas ang malaga dyan, ginagawa mo yung tungkulin mo bilang asawa. Maging tapat kayo sa isa't isa. Wagas ang inyong pagmamahalan. Sabi niya nito, husband must live properly with your own wife. Yan, bato-bato sa langit ha, pero wala na dito gumagawa, doon sa labas. Wala na rito gumagawa niyan. Sabi niya rito, you should understand properly what she need. Mga tatay, ano yung kailangan nila? Yung care, protection, provision, praying for her, and most of all, loving her. Mga tatay. At doon sa mga magiging tatay, o gusto maging tatay na o mag-aasawa, gawin nyo to sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi niya po dito sa Ephesians chapter 5 verse 25, for husbands, this mean love your wives just as Christ loved the church. Ephesians 5:22, for wives, this may submit to your husband as to the Lord. Yan. Lagi naman natin nababanggit ito pagdating sa mag-asawa. Ang lalaki, mahalin mo ang mga asawa ninyo, at ang mga babae, ano na naman ang sabi ng Lord? Submit. Magpasakop. Tatandaan nyo uli ha, hindi na ako magbabanggit sa inyo ng pangalan dito sa pulpito ha, si Kenan na lang. Na masawa to. Mga babae, magpasakop kayo. Huwag niyong gawing, Samson, Delilah kayo eh. Okay, kung strong man kayo, palambutin pa rin ninyo. Mas mahalaga yung sumusunod tayo sa salita ng Diyos kaysa ipinapairal natin yung ating mga sarili pa na gusto na hindi naman gusto ng Panginoon. Tama? Dahil pag may hadlang sa mag-asawa, hindi nadidinig ng Diyos ang prayer. Kung gusto niyo ng pagpapala, gawin ninyo yung sinasabi ng Panginoon. Amen? For your own good. Amen? Para sa inyo, mga kapamilya ninyo, pag nakita ng mga anak niyo yung mag-asawa, magandang modelo sa kanilang paningin, susundan nila kayo. Pero kung lagi kayo nagtatalo, mamaya babanggitin natin yung meron sa letter S na isa. Amen? Ito ang dapat ginagawa ng mag-asawa, nagpapasakop, nagmamahalan, nag-uunawaan, pantay ba? Pantay. Pag sinabi ng Lord, wives, submit to your husband, pero pantay na lang kayo. Treat each other na pantay-pantay. Amen? Yung bang ang mahalaga doon, respect.
Upang walang hadlan sa inyong panalangin. Number 2. Ito, na S, suffering. Suffering. Hindi ba rin mag-suffer tayo for doing good? Amen? Sabi niya, finally, all of you should be in one mind, sympathize with each other, love each other as brothers and sisters, be tender-hearted, and keep a humble attitude. Yun ang maganda. So, anong gagawin natin para magawa natin ito? What should we do para makaiwas sa mga bagay-bagay na hindi maganda? Number 1, agree with each other. Huwag na kayo no argue. Agree nga eh. Huwag na kayo makipag-argue. Hello? Huwag na kayo makipagtalo. Mag-agree na lang kayo. Lalo't maganda yung ginagawa. Maganda yung pinag-uusapan. Huwag na yung ipasok yung inyong gusto. Hello? May panahon ng pwede tayo magsalita, may panahon dapat tayo manahimik. Pag maganda na yung pinag-uusapan, I second the motion. Pero guys na, huwag na mag-argue. Pag nag-argue kayo, tatagal pa. Sabi nga ng iba, sumunod na lang kayo para matadyon ay mabilis tayo. Okay, number 2. Understand each other. O ano yung understand? Anong ibig sabihin yan? Yung nararamdaman ng tao. Meron mga tao na madaling magtampo, madaling masira yung mood nila. So understand, unawain na lang natin. Amen? Kahit hindi mo maunawan, unawain mo. Kahit hindi mo pwedeng mahalin mo. Basta mahalaga maunawaan mo siya. Amen? So yung damdamin ng tao, iba-iba yung damdamin natin eh. Iba-iba yung kinalakihan natin, iba-iba yung environment na kinalakihan natin, iba-iba yung uri ng pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. So, unawain na lang natin, amen? Okay. Thank you, Lord. And number 3, love each other as brothers and sisters. Yun naman talaga ang utos ng Lord eh, magmahalan tayo. Tama? Amen. Mamaya na lang. Gusto ko sana maghati. Mamaya na lang. Number 4. Be tender-hearted and keep a humble attitude. Self-importance. Yan. Yung sarili mo. Yung kahalagaan ng sarili, dapat maging humble tayo lagi. Ang ano ba sabi sa ano? Ang nagpapataas, ano ba yan? Yung nagmamataas, ibinababa, pero yung nagpapakababa, itinataas ng Lord. Doon tayo sa nagpapakababa. So maganda yung maging humble tayo lagi, amen? Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. For we are His workmanship, having been created in Christ Jesus for good works, that God prepared beforehand to be our way of life. Yun ang hinihanda ng Diyos sa atin, yung gumawa ng mabuti noon pa. Amen? Amen? Okay, alam ko, wala na akong kausap eh. Number 3, eto na. Na S. Sowing. Pagka nakikita nyo, narinig yung sowing, ano pumapasok sa inyong isipan? Ha? Sowing. Kung anong itinanim mo, anin mo. What you sow, you will reap. Tama yun. So ito yung principle ng sowing and reaping. Tama yun, te. Ano, Fritz? Ito yung principle ng sowing and reaping. Kung nagtanim ka ng mangga, aani ka ng mangga. Kung nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Kung ikaw ay nagtanim ng sama ng loob o galit, aani ka rin ng sama ng loob at galit. Kasi yung itinanim mo eh, magbubunga yun. Hindi yung pwedeng nagtanim ka ng sama ng loob pero ang saya-saya ng puso mo, saan ka nakakita ng taong masayang puso, lumalabas sa kanyang bibig sama ng loob. Hindi pwedeng magkamali. Ang Bible, kung ano ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig ng tao. Tama?
Ngayon, para maiwasan natin to, magmahal tayo. Ang Panginoon, kahit anong sama natin, kahit anong ginawa natin, pero minahal tayo ng Diyos, dapat ganun din tayo. Gawin natin, sabi nga ng Korinto, naalala ko pag ako'y nagkakasal, lagi kong ginagamit to na message sa itinakasal ko. Yung sinabi sa 1 Corinthians, sabi doon, pursue love. Ibig sabihin, i-pursue natin, sabi niya, i-aim natin, make love your highest goal. Yun ang ibig sabihin. So yung pagmamahal, i-aim natin yun dahil ang pagmamahal, sabi niya, love covers the multitude of sin. Kahit anong dami ng kasalanan mo, kung ikaw ay nagmamahal, ginagawa mo ang pagmamahal, nawawala, natatakpan yung kasalanan. Kaya magmahal tayo mga kapatid. Amen? Sabi niya sa verse 9, don't repay evil for evil. Yan. Sowing yan. Pag nagtanim ka ng evil, evil ang aanin mo. Huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Don't retaliate with insult when people insult you. Pag ininsulto ka, huwag ninyong gantihan. Amen? Kaya ba? Oo. Bakit di lang marinig nyo bantay lamang. Ha? Pagka nagaling sa inyo, sabi nga, mahalin mo, sige lang, iwas ka na lang. Iwas pusoy. Total, alam mo, pag nagagalit ka na nagagalit, ang puso mo, gaganon na yan, titigas na yan, baka ma-stroke ka. So mag-iwas tayo mga kapatid. Amen? Pag kayo'y nagagalit, matulog na nga kayo. Ihigaan ninyo. Sigurado hindi kayo magagalit. Anong gagawin natin kung ganyan ang ginagawa ng ating mga kapwa? Instead, sabi niya, pay them back with blessing. Oh. Mahirap pa yun? Mahirap ang gawin yun? Sabi niya, instead, pay them back with blessing. Bless you, God bless you. Oh, bless ka. Oh, kahit anong galit na, sige, God bless. Pag hindi pa rin tumigil, iwanan mo, alisan mo siya. Huwag mo siyang kaharapin. Malis ka ba? Ba't mo ako tinatalikuran? Sige lang. Kahit anong galit niya, alam mo, ang taong nagagalit, ang puso niyan, sumisikip na. Umalis ka na lang para hindi niya makita mukha mo. Baka galit sa mukha mo Yan yung piyo. Iwasan nyo magalit. Sowing yan. And reaping, ano pa sabi rito? Ang dami Sabi niya rito, pay them back with a blessing. That is what God has told you to do and He will bless you for it. O Bisaya, ang dautan ayaw balusi o dautan. Naiintindihan niyo na. Ang panghimaraot ayaw tumbasik. Panghimarahot. Yan ba yung panghimarahot na yan? Mahirap Malalim. Ano yung panghimaraot? Ha? Curse. Ayan. Sabi niya, instead, balusi inoon kinig panalangin. Kay gisaaran man kamo sa Diyos na iyang panalanginan, sa dihang gitawag kamo niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dito tayo tinawag ng Panginoon yung mag-bless tayo ng tao. Pag inaway tayo, God bless you. Tandaan niyo lagi yung sinasabi ng Panginoon. Kapag may umaway, God bless you. Pag mali yung ginawa ng kapatiran nyo, God bless you. Pero kausapin mo pa rin. Pwede nyo siyang i-rebuke. Mga kapatid, dahil ko sinasabi sa inyo, pag nakita nyo mali ako, sabihan nyo naman ako mali. Sabihan nyo ako mali. Para alam ko, sorry, namali pala ako. Eto, sasabihin ko sa inyo, total tayo, magkakapatid naman tayo natin.
Meron nangyari doon sa group chat natin. Hindi ko inaakalang gano'n. Hindi ko alam, wala. Kasi may sumalang eh. Meron akong tinitignan doon sa... Naka-stand kasi ito to. Cellphone, naka-stand sa lamesa, may ginagawa ko eh. Naka-side eh. May sumalang nagmadali, parang naiganong ko ba? Hindi ko lang kung ano yung... Tamang-tamang nakita ko meron yung sa online na group chat natin. Pag ganun ko, tapos may nagsabi sa akin, ay, Pastor, meron ka raw na-send sa ano yun, sa online. Di, tapos tinignan ko ngayon. Hindi, ano ba to? Pero dito yung mga may tumuluha, may tumatawa. Ano nangyari dito? So, hindi ko alam. So, ang ginawa ko para walang masabi, total, hindi ko man ginawa, naghingi ako ng sorry. Wala namang mawawala sa akin kung maghingi ako ng sorry. Ikabababa ko ba yan? Ikasisira ba ng mukha ko yan sa inyo kung nag-sorry ako? Hindi ko nga ginawa, kaya sabi ko, hindi ko to gawain. Kahit buksan nyo lahat ng group chat natin, tignan nyo lahat kung meron akong mga ginaganyang pinupost. Hindi ako may ang post ko lang ganito. Kung meron nakalagay doon na ganito, di maglagay ito kung prayer ang hinihingi. Wala akong ginaganon ng mga emoji ba tawag yan? Hindi ko gawain yan. Hindi nga ako naglalagay ng halakak dyan eh. Hindi ko alam yan eh. Kaya ako may ginasawari sa inyo, mga kapatid. Kasi nga baka akala si Pastor, puro biro lang ginagawa ito. Hindi ako ganoon. Mga kapatid, nagiging tapat lang ako sa inyo na dahil sa nangyari yun, hindi ko yung sinasadya. Biglang may love. Tapos, pagpasok ko ng kwarto, nagpipray ako, Lord, ano ba nangyari? Ano bang gusto mong sabi? Siyempre, kailangan ko malaman din, Lord, ano bang ibig sabihin ng umiiyak? Tumatawa. Sinasabi ng Lord, may problema. Umiiyak yun. Tumatawa, masaya yun. Simple lang naman pala. So, ibig daw, dalawa. Umiiyak, malungkot, tumatawa, masaya. Ayun lang pala. Madali lang naman palang ano yun ng Lord, di ba? Tama ba mga kapatid? If people say bad things against you, you must not do anything bad then to them. So wag natin silang tatapatan din. Curse to curse, insult to insult. What should we do? Instead, pay them back with a blessing. Instead, pray for them. This is God wants you to do. Amen? Because you were called to inherit a blessing. Proverbs 22:8. Whoever sow wickedness reap trouble. Tingnan nyo. Kung nagtatanim daw tayo ng masama, aani tayo ng kaguluhan. Yan ang sinabi. Meron isang translation dito eh. A bad man who causes trouble for other people will cause trouble for himself. Kung ginagawa nyo raw ang isang kapwa nyo o ang kapwa nyo ng kaguluhan, kayo ang aani yan. Tandaan nyo itong sinasabi ko mga kapatid. Tayo yung mga anak ng Diyos at kapag ikaw ay malalim, magandang pananampalataya, magandang relasyon mo sa Diyos, hindi mo kayang sumpain yan. Kung sinumpa mo yan, babalik sa iyo yan. Pag nagalit ka sa kapwa mo, babalik sa iyo yan. Tandaan nyo, mas maganda na lang, i-bless nyo na lang yung tao. Kung meron sama ng loob sa inyo, kausapin mo. I-bless mo kung hindi mo kaya. Pero patawarin mo. Alam mo, pag hindi nyo ginawa yan, kayo ang maghihirap. Lagi ko sinasabi to, kayo ang maghihirap. Isipin mo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Gusto natin lumago, gumanda ang ating relasyon sa Panginoon, maging maayos tayo, makita tayo ng mga tao dyan, nakakaiba tayo sa kanila. Pero ano nakikita nila? Ganyan ba yung mga born again? Hindi nyo ba napapansin yun? Lagi tayong tinitignan ng mga tao sa labas. Kaya ingatan natin kung paano tayo mamuhay. Kaya yung message kahapon, tamang-tama yun. Ganda ng topic. Yung mga nakatin kahapon, ang ganda ng topic. Ngayon, hallelujah tayo ng hallelujah. Ang ganda ng mood natin. Pag-uwi mo, nasira yun dahil sa isang tao. Anong gagawin mo? Next week, hindi ka na magsisimba. Kamurakan. Ganun yun. Pamud-mud yung ating pagsimba sa Lord. Dapat hindi natin
Ano yung ating nararamdaman? Alam niyo mga kapatid ito ha? Ang emosyon, kaaway ng espiritu. Magiwala kayo sa akin. Yung emosyon natin, bantayan natin, kaawayan ng espiritu. Tandaan niyo yan mga kapatid. Kaya ako sinasabi ito, mahal ko kayo. Ito, nagmumula sa aking spirit. Magmahalan tayo. Huwag natin sirain yung sinimulan ng Diyos sa atin. Tayo magsasuffer. Yan, sowing nga. Nagtatanim tayo. Dapat wala yan. Amen? Kundi magtanim tayo ng mabuti sa kapwa. Amen po ba? May kausap pa ba ako, kuya? Ano ba yung number 4? Ito na, number 4 na S. Ito, maganda ito. Standard. Pamantayan, panukat, verse 10. For the scripture say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Pamantayan po ito, panukat. For the person who wants to love life and see good days must keep his tongue from evil. Must stop saying things that are not true. Deceit. Must be careful not to say bad things or bad words. Amen? Ayan, sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman ako perfecto. Kaya nga, yung topic ko na, nasampulan na naman ako nung isang araw eh. Buti na lang, yan si Pastor. Kasi, may tumawag, alam niya, ano yun eh, Shopee. Kaya doon siya sa loob. Sabi niya, ano yun? Shopee, hindi ko kinuha. Anong ginawa mo? Ay, nagsinungaling ka, no? Sabi ko, sorry, nagsinungaling ako. Mahirap mga kapatid, no? Pero kung walang nakatingin, pero naman si Lord, yari tayo. Kaya dapat, humingi agad tayo ng sorry sa Lord. Huwag na natin patal. Kaya kasabi ko, pag bumalik ko, kukunin ko, umabot na ng ilang araw, siguro, 4, no? Ay, sabi ko, praise God. Hindi na babalik. Aba, pagtingin ko sa apps ko, oy, your parcel is out to deliver. Parang out na. Uy, so, deliver, praise God. Hindi na ako nagdalawang isip, pag dumating, kukunin ko na. Mahal nga lang, sige lang. Nagamit naman eh. Ay, hindi pala no? Hindi akin pala yung personal. Thank you. So ito, Proverbs 8:13. Ewan kung meron dyan. Yan. All of you, the Lord will hate evil. Therefore, I hate pride and arrogance, corruption and perverse speech. Yan. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhay ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Number 5 na S. Sino gusto mumula? Wala. May premyo. Isang S. Number 5. Surrender. Surrender? Okay, surrender muna. Hindi tama. Serve. Stable. Dapat matatag na. Matibay na. Panatili na. Verse 11. Turn away from evil and do good. Yan, dapat matatag yan. Search for peace and work to maintain it. Talikdan ang masama at gumawa ng mabuti. We must seek peace and pursue it. Dapat gawin natin ito, panatiliin natin ito. We must try always to be friendly with people. We must try always not to argue or to cause trouble. Yan na naman. Argue na naman, saka trouble. Alisin na natin yan. Maganda yung ginagawa yung argue minsan dun sa sa session hall ng mga kongreso. Meron dyan nagdi-debate. Kami, dun ako natatawag sa Exicom. Kami, 12, pastor. Pagka meron kami pinag-uusapan isang bagay, nagbubutuhan din kami, minsan nagpapaliwanagan. Pero wala sa amin nagagalit. Wala nag-aaway. Pero kami, hindi yan. Siyempre, iba-iba tayo ng Pero nag-uunawaan kami. At kung sino yung mataas ang muli ko, 12 kami. 7 yung kabila, 5, tetalo yun. Pero kung parehas 6, hindi namin alam ang gagawin namin. Sa susunod na meeting, pag-usapan ulit namin, baka magkasundo na kami. Tingnan nyo ito mga kapatid, ito. Matthew 5:9. Matthew 5:9.
Blessed are the peacemakers, for they shall call children of God. Peacemaker tayo, hindi tayo troublemaker. Peacemaker tayo. Tama ba, Kuya Kenan? Wala naman ditong troublemaker, ano? Wala? Wala na? Alam niyo mga kamay, kaya ko ito tinatapik sa inyo. Gusto ko lang malaman ninyo kasi magkukuminyon tayo mamaya. Kung meron man kayong, parang ako yun parang ako na naman yan Wala akong pinapatamaan sa inyo. In general yan. Kahapon din yung naming speaker doon, doon ako sa States. Pastora, maraming salamat sa iyong mensahe. Mabuti na lang, nandiyan yung mga membro ko, hindi na ako magsasabi sa kanila. Ganun man. Pero ako, tinatamaan din, Pastora, konti. Aminin ko, kahit maraming tao, hindi man ako nagtatago. Eh, magtatago ka lang naman ni Lord yung ginagawa mo. Di ba sinabi ito sa mensahe kapon? Dito lang pa ni Lord. Ba't ka tatago? Booking ka na. Di ba sabi? Ilabas natin, huwag tayong maging anong tawag doon? Hypocrites. Hypocrites pala. Blessed are the peacemaker. Gusto ko ito for they shall call the children of God. Tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Okay, number 6 na S. Na 7 yan. Hula. Succeed. Naku, malapit na. Ano pa? Successful. Naku, malapit-lapit na. Sige pa. Wala? Sir, malapit na rin. Sige, hihirit na nga. Sirit na. Security. Protection. Katiwasayan o kapanatagan. Kapag ginagawa natin yung mga magagandang bagay na pinagagawa ng Diyos, meron security, meron seguridad. Sigurado yan, meron tayong kapanatagan. Ay. The eyes of the Lord watch over those who do right. Meron security, meron secure. Panatag na panatag tayo, amen? And His ears are open to the prayer. O tignan nyo, pag kayo ay nagpipray daw, bukas ang tainga ng Diyos. Bukas ang kanyang mga mata. But the Lord turns His face against those who do evil. Evil na naman. Ang lahat daw ng gumagawa ng kasamaan, ang sabi rito, but the Lord turns His face again. Ibig sabihin, imbis na nakikita ka niya, babalik na lang ako rito sa mga gumagawa ng maganda. Tapos na ako sa inyo, mga anak. Kung gumagawa kayo ng hindi maganda, wala. Sabi kaya ang Ginoo nagtanaw sa matarong o kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Apan talikdan niya kadtong nagbuhat o dautan. Wala na dito yung dautan, andun na sa labas. Wala na, no? Ay, teka Para first time mo, Day? 2 beses na. Kapo yun. 3 na. Okay. Ay, di ba yan yung dinala mo dati? Okay. Salamat, nakabalik ka, Day. Ano na yung pangalan mo ulit? Ha? Marbilin. Okay, mga pangalan dito. Ay, hindi pagayaan yung mga pangalan namin. Robert, Bobby, simple lang ba? Jobert. Yun ang guwapo. Para simple na lang, Noli. So, Noli, simple lang eh. Ang hirap ng mga pangalan ngayon ng mga bata. Buti na lang yung pinangalan ko kay Jumpio, ganda Evan Neighborhood. Mighty Warrior. Yung isa si
Joanna Elijah. Yan. Tama ba yun, Ate Bilen? Nauna yung Elijah. Elijah Joanna. Elijah Joanna. Alam nyo kaya ko ginawa yung mga ganung mga pangalan ng mga yan. Ito si Ate Bilen, sala rin to eh. Nanganak di walang pangalan ng mga bata eh. Ay dumalaw ako sa ospital. May pangalan na ayaw nito. Anong pangalan? Sabi ba naman ng nurse, ay mister. Hindi ako mister nito. Pastor na po siya. Ay, gano'n. Ano bang pangalan? Wala pang pangalan kasi dadalhin na rin. Sabi ko, nanganak ka na, wala ka pang pangalan. Iisip ako ng pangalan. Eto, papangalan ko sana rito, evangelist eh. Sabi ni Ate Bill, bakit naman evangelist? Ay naisip ko, Evelyn Angelito, at eka, Eva. Pasok na pasok, di ba? Eh dinagdagan ko ng Nimrod. Ikaw nga, kaya nga mighty warrior tong batang to eh. Eva Nimrod. Praise God! Thank you, Lord. For the eyes of the Lord are on the upright. For the Lord watches the righteous. The Lord is watching people who obey Him. But the Lord opposes those who do wrong. Tingnan nyo ha. Ito ang maganda mga kapatid, palaging naka-CCTV tayo. 24/7. Secure na secure ka kung ikaw na gumagawa ng mabuti. At kung hindi, ano yun? At kung hindi, Bisaya, apan talikdan niya kadtong nagbuhat o dautan. Wala na nagdaot, wala na gumagawa ng dautan dito, no? Wala na? Okay, redeem na. Last week, redeem na. Tinubos na tayo. Amen? Okay, number 7, meron ka ng security. Ano yung number 7? Naiisip yung S. Safe. Ha? Ha? Panalo to, may premium ka sa Pasko. Yan na, butang na dahil sa... Safe! Hindi safe ha, na S-E-Y-F ha. Safe, walang panganib, verse 13. Now, who will want to harm you if you are eager to do good? Tignan nyo. Who will harm you if to do, sabi na rito, if you are eager to do good, who will harm you if you are devoted to doing what is good? Amen? Safe na safe ka. Kaya ito yung gagawin natin, no? If you are trying always to do good things, then nobody can really hurt you. Protektado tayo ni Lord. Amen? Amen kaya? Juliet, mahalin niyo itong anak niyo. Bakit di ba pinahal? Mahal niyo? Mabait niya. Yan ang pag-asa niyo. Ano niyo yan? Pag-aralin niyo, mahalin niyo. Ano, meron na ba tayo? Ito ang iniisip ko eh. Meron na ba? Sa camp, meron na? Okay. Ganito na lang gagawin natin ha. Pagka binayaran ni Alma yung ticket niya, round trip. Mark my word. Round trip, kukulitin ko yun. Ang yaman ng sponsor mo, kuripot. Bakit yung pa napili mo, si Alma? O basta binayaran ni Alma yung round trip mo. Kaya pag binayaran niya yung round trip mo, sagot ko yung camp mo. You know? Ha? Babalik. Si Alma, nag-post ka pa nag-message ka sa akin. Pastor, kuha na lang daw ng ticket kay sa'yo, bayaran niya? Ako nang bahala, kukulitin ko yun. Daming pera nun eh. Hindi mo lang basta pagka ni round trip niya, sagot ko yung camp ko. Meron akong kinausap na tao na sabi ko, pwede ba kahit isa lang sponsor mo o nagpadala sa akin? Wala ba akong binabanggit na name, basta sagot ko yun ha? Hanap pa ako ng isa. Si Faith.
Pag may sumagot ng ticket mo round trip, hanap pa ako ng isang sponsor, sagot namin yung camp mo. You know? Dari pa kami. Yun, ipangako ko sa inyo. Para makasama kayo. Alam niyo, pag ang tao nalulungkot, kaya pupuntahan na tapos malulungkot, ibigay na natin yung best natin sa kanila. Para ang Lord matuwa, di ba? Kung meron man tayo, bakit hindi natin ibigay? No, Faith? Saka kaya? Ayan din si Kuya Chucho, meron na din. Meron na yun eh, buo na yun eh. Mayroon na nag-sponsor dyan eh. So, if you are trying always to do good things, then nobody can really hurt you. Amen? So, tayo po ay magkakaroon ng communion ngayon, mga kapatid. Anong title? Ako, wala ko title niya. 7S, point of view.